Marami pala sa akin nagtatanong kung ano daw ba dapat nilang gawin sa unang beses na ipakilala sila ng jowa nila o asawa nila sa pamilya. Ay madali lang yan mga kapanay. Yung jowa nyo mismo o asawa nyo, tanungin nyo kung paano ang gagawin nyo, kung paano ang dapat nyo gawin. Kasi iba-iba dito yung tao, iba-iba yung pamilya, diba? Meron kasi dito na yung father-in-law nila, ganyan, ay niyayakap nila. Kunwari ako Pinay, nayayakap kay father-in-law ko, yung iba. Ako kasi kahit na minsan hindi ko pa nayakap ang father-in-law ko kahit na unang beses kami nagkita. Ang turo kasi sa akin ng asawa ko, pag ang babatiin, kunwari unang dating ko, di ba? Nagtanong din ako sa asawa ko kasi sa atin sa Pinas, lalo na yung mga Katolik, di ba? Nag-bless. O tinanong ko dito kung paano. Sa Pinas kasi sabi ko, ang sign ng paggalang ay nagmamanaw, sabi ko, nagbe-bless. Eh dito sa Pakistan ba paano? Sabi niya, pagka sa mga kapatid ko, sabi niya, kay Ami, sabyanan kong babae yun, ang gawin mo lang, assalamualaikum, ganun, assalamualaikum, tapos, beso, ganun, tapos, hug, ganun. Eh, ako, nung kami unang kita ng biyanan ko, ayun, batian, tapos, hug, mahigpit, hug nila akong mahigpit. Tapos, beso na walang katapusan, wala talagang katapusan. Siguro mga lang naman, mga 5 ganyan, ayan, beso-beso ako ng biyanan ko. Tapos yung mga kapatid niya, ganun lang, beso. Tapos, yung hug, tas beso. Ganun lang. Nung matapat naman ako sa father-in-law ko, iniyuko ko kulay ulo ko. Ganun kasi ituro sa akin ng asawa ko. Pag sa biyanan ko lalaki, iyuyuko kulay ulo kong ganyan. Hahawakan ako sa ulo. Ganun lang. Babatiin ko, assalamualaikum, sabi ko. Tapos iyuyuko kulay ulo ko. Ganun, hahawakan kulay ulo ko. Ganun nagkumbatiin yung biyanan ko. Pagka naman yung mga brother-in-law ko, binabati ko lang, assalamualaikum, ganun lang. O, na. Hindi na yung mag-shake hands, hindi na. Basta sa mga babae lang, ganun. Hug, o shake hands, kung gusto nila shake hands. Pagka naman mga, yung mga, tawag doon, yung mga epa lang. Hindi na. Yung kunwari, hindi naman kapamilya, ganun, kunwari, pinakilala ka sa mga relatives, o sa mga kapitbahay, ganun, ay magsalam ka lang, ganun, magsalam ka lang, o kung gusto kang ihag, ihag mo rin, o kung gusto kang ibeso, ibeso mo din, ganun lang, o kung gusto, meron naman kasi dito na babae, ganun, kasi sa akin din, nararanasan ko yung, kunwari, di ba, babatiin ko yung, kunwari, parang yayakap akong ganyan, yung isang baraso lang, hindi naman yung talagang dalawang ganyan. Kumbaga, isa lang, yung parang tatagilid lang na ganyan. Assalamualaikum. Tapos, minsan kasi yung iba, yung parang iaabot like kamay, gano'n. No? Ay, lugi ako. Ay, lugi. Napahiya ako doon. Feeling close kasi, kuya. Talaga, yayakap. O, iaabot yung kamay. Yun, nakikipag-shake hand, salam ka ako. Ganun lang. Tapos, lalayas na ako. Hindi mo na ako nakapagkwentuhan. Pag tinanong ako ng kaya hali kasi dito sa kanila kaya hali, tiko, sabi ko lang, tiko, sabi ko, ikaw okay ka lang ba? Ganun lang. Tapos tiko. Tapos tapos sasabihin, adil tike, ganun lang. Tike. Ganyan lang ako, tapos lalayas na ako. Parang wala nang nangyari. Hindi na humahaba ang usapan sa akin. Dahil nga, hindi nga ako marunong mag-Urdu. Madalang naman dito marunong mag-English. Pag mayroong marunong mag-English, ay nakakausap ko. Minsan nga, naiilang pa ako pag marunong mag-English. Siyempre, pag kami nakakausap ka, mas humahaba yung tanungan, diba? Kaya, mas maganda pa nga yung hindi siya marunong mag-English. Para tapos na ang usapan, ganun. Kasi ako palabiro ako, di ba? Palabiro ako, nakikita niyo naman. Yung mga Pinay na kasama ko, ay talagang mapagbiro ako. Baka pag matuto ko salita nila, ay mapagbiro ako. Sila hindi nila alam ang biro. Baka, syempre, mamasamain nila yun. Akala nila, totoo yun. Biro lang yun, di ba? Kaya, mas maganda na hindi ako marunong. Kasi, hindi ko kaya yung dati kasi ganyan din ako, meron akong katrabaho, akala ko friend na kami, ganyan. Bibiro-biroan kami nung pala hindi niya ako friend. Hindi pa pala kami friend. Tapos ayun, nasaktan siya, umiyak-iyak siya, nagdrama-drama siya na ganun daw ako magsalita. Sa akin naman, sakit-sakit sa loob ko noon kasi pinagtulungan nila ako, magpinsan sila nun sa trabaho. Nasaktan ako kasi may pinagdadaanan daw yung babae na yun, ganito sa pamilya, tapos biniro ko ng ganun, sinabihan ko ng ganun. Ang sakit-sakit sa damdamin ko kasi akala ko friend kami dahil pag siya binibiro niya ako, okay lang sa akin. Nung siya ang biniro ko, nasaktan. Kaya simula nun, itinanim ko sa sarili ko na
na hindi na ako basta-basta magbibiro. Pero minsan talaga lumalabas pa rin. Kaya madalang na kaibigan ko kasi nga takot na ako. Akala ko sa iba friend ko. Hindi pala. Ako lang ang akala friend. Kaya ngayon, ang halos friend ko na lang talaga. Hipag ko. Ayan, kapitbahay ko. O ganun lang mga friend ko. Ala na, takot na ako. Nakakatakot magtiwala ngayon. Balik na pala tayo doon sa may, humapit, kwento ko na naman, sa may kung paano pag unang beses. Kasi meron dito ako narinig na Pinay siya, pero nahahag niya yung biyanan niyang lalaki. Kaya nga sabi ko sa inyo, itanongin niyo yung jowa niyo o asawa niyo kung paano niyo i-approach yung father niya, ganun, yung magiging father-in-law niyo o father-in-law niyo. Kasi iba-iba, meron kasi sigurong ganun talaga, okay lang hag-hag kahit father-in-law, wala namang mali siya, diba? Parang tatay mo na rin. Pero meron kasing pamilya na kahit father-in-law mo yan, hindi kayo pwedeng mag-hag-hag, ganun. Dito sa pamilya ni Adil, hindi ko pa talaga nahag yung father-in-law ko. Kahit mga sister-in-law ko, mga bilas, ayan, mga bilas pala, hindi sister-in-law, ay sister-in-law rin ba tawag sa bilas sa English? Basta yung mga asawa ng kapatid niya na lalaki, ganun, ay hindi ko rin nakikita na hinahag nila yung biyanan ko, binabati lang, ganun. Ako rin, pag nagkikita kami, bati lang, pero kunwari, nagpunta kaming Pinas, o kaya sa Dubai, pagbalik ko, pag sinalubong kami, o ganun lang, yung muyo ko akong ganyan, Assalamualaikum, ganun, okay na. Kaya mas maganda, tanungin nyo yung mga jowa nyo, tuturuan kayo niyan, kaysa sa akin kayo magtanong. Baka mamaya iba ituro ko kasi magkakaiba yan ng lugar magkakaibang paniniwala din yan minsan merong allowed, merong hindi, merong kasing modern na, merong hindi naman, kaya mas better, sila ang tanungin nyo.